Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Oras na para magbigay halaga sa kalusugan ng ating mga mata. Kasama ang mga eksperto sa eye care na magbibigay ng kaalaman at gabay para mapanatiling malusog ang inyong mga mata. Mula sa tamang pag-aalaga hanggang sa importansya ng regular na check-up. Nandito ang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Mapapakinggan tuwing una at ikatlong Huwebes ng buwan, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, dito sa RW 95.1 FM. Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Na umaga po sa inyong lahat na aming po mga taga-subaybay dito po sa ating palatuntunang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Yan. At kompleto po tayo ngayong umaga. Siyempre, kasama po natin ang aking partner na si Gio. Good morning, Gio. Good morning po sa lahat. Samahan niyo po kami sa 30-minute program na about po sa eye-related programs. Dito lang po yan sa RW 95.1 FM. It's March 27, 2028. At ito na po ang huling Huwebes para po sa buwan ng Marso. Imagine nyo, patapos na po ang Marso, ano? So next week ay mag-Holy Week na tayo on the following weeks na nun. Kaya yan ang isa sa mga sinusubaybayan na rin. Of course, may mga sunod-sunod na holidays na rin. Idul Fitr, and then Araw ng Kagitingan. At ito, Holy Week. Oo. Ito makakasama natin ang isa sa mga magigiting. Okay? Magigiting na eye doctors. Singerist. Oo, at saka singerist pa rin. Pero pahihingahin muna natin siya sa pagkanta ngayong araw na ito, ano, sapagkat ating makakapiling po ang presidente po ng Chua Eye Center na si Dr. Michael Herbert Chua. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Good morning, good morning, good morning sa lahat po ng listeners ng RW. Hindi naman singers. Ano lang, by force ako pinakanta dito. Naka-shotgun ako that time. Ano sabi ni Doc? Ni Doktora? Siyempre, na-shock. Kumanta ka! And hindi siya nakinig kasi clinic shows. Nagki-clinic kasi that time. Okay. So, tapos, hinahanap niya sa Facebook. Hinahanap niya yung recorded na live song. Pinakinggan nga niya. Nagkataon, meron akong barkada, si Norman Torno. Naka-live. Along the way sa work. Kami, bigla-bigla, Dok, kita kumakanta ka. Sabi niya. Wala. Doc, hindi ko po narinig yung full version. Naku. Wala yun. Wala po bang round 2? Wala. Ka ba nun? Pwede mong hanapin yung last na natin episode sa Facebook. Gusto ko po, Doc, live. Naka-save yun. Just kidding. Papa-prepare natin kay Doc ang mga susunod niyang pyesa. Aray, patay tayo. Okay. So, na-post na po natin last week ang ating topic for today. Sapagkat ang ating pong pag-uusapan na ay alamin ang katarata, sintomas, gamutan at operasyon, no, 'di ba? Kasi ang dami na po natin na-encounter ngayon na mayroong iba't ibang eye problems at isa po sa pinaka-common ay ang katarata. Yes, lalo na kapag ikaw ay nag-mature na. Yeah, nagkakaedad. Iyon, nagkakaedad. Alright, so unang-una, ano po ba yung katarata, Doc? Okay, good morning sa lahat again. So, ano ba ang topic po natin? Cataract, no? So, very common yan. So, isang sakit na common sa halos lahat ng tao, magkakaroon po tayo niyan. Kasi part ng aging yan. So, kuminsan kasi hindi matanggap ng pasyente na tatanda siya, nalabo ang mata, kala nila, hindi pwede yun. Sabi ko nga sa kanila, if you can accept na puputi yung buhok mo because of aging, then you can have to also accept na lalabo din ang mata mo because of cataract. Correct. Kasi, wala tatanda tayo lahat Di ba? Sabi ko, Doc, paano hindi ka magkakatarak? Siguro maaga ka lang namatay, sabi ko. Kumaga, but hindi talaga, mo mapipigilan yun. Hindi po talaga. So, ang cataract ay isang problema sa mata na nagpapalabo. Ang usual symptoms niyan yung nag-uulap, no? So, ang nangyari kasi, meron tayong lens, meron tayong natural lens inside ng mata. Kumbaga lens parang salamin, no? Salamin ng mga lente ng salamin natin.
So yung natural lens natin, dahan-dahan nag-accumulate yung pigment doon at tumitigas. So yung pagdilim ng lente natin, yun ang pag-form ng cataract. So yung pagpasok ng ilaw at dadaan dun sa lens, lumalabo kasi humaharang yung lens na malabo. So para kung ang eyeglass natin from clear, magiging siyang parang sunglass. Na then dahan-dahan, magiging hindi lang sunglass, kumisan parang may crack, may gasgas at may dumi. So pag inad mo lahat yun, nakakalabo ng mata. Okay. Right? So, kaya ang cataract, isang problema na natural na problema na yung lente, natural clear lens natin, dahan-dahan, lumalabo. And yun ang reason kaya naglalabo ang mata. Kaya yun yung isang common na problema natin. No? Doc, sino po yung kadalasang nagkakaroon ng katarata? So, most common pa rin as when we age, seniors na yan. Kasi I would say 90% ng pasyente, senior kadalasan niya. So, kadalasan, most patient that we see are 60 and above, as early as 60. But sometimes, meron din mga kabataan, pwedeng mga 40 to 50, meron mga maaga ng cataract. Then, meron din tayong pambata, yung congenital cataract, na pinanganak, na nagkaroon sila ng cataract. So, bakit po ganun? Bakit po nagkakaroon ng congenital? ang pinaka-common kasi nung pagbubuntis nung ina, nagkakaroon sila ng infection ng rubella. 'Di ba kasama yung lana doon sa first trimester? Meron kasing sa pagbubuntis kasi, 'di ba meron silang vaccine na binibigay? Okay. Yes, Ang yes, isa yes. doon yung MMR. So, mumps, measles, rubella 'yon. So, yung ang injection na 'yon is to protect not just the mommy, even the baby. So, kaya binibigay talaga yon. So, kung minsan kasi, unknowingly, hindi nagpa-inject ang isang mommy na sa pagbubuntis niya at nagkaroon siya ng infection ng rubella. Then, yun yung isang sakit na common cause ng congenital cataract. Kung minsan, hindi lang pala nagkakakatarak ang pasyente. Ang masakit, pati puso, may nasisira. Nagkakaroon ng congenital heart problem. Yun. So, hindi lang cataract, even the heart. Yun ang mas mahirap. Kasi yung cataract, madali i-reverse eh. Pero kung may malaki kang cardiac heart problem, iba na operahan pa, bata pa lang, di ba? Yes, yes. So, that's a more problematic. So, yun ang pinaka-common sa congenital cataract, yung infection. Yun. Ano po ba yung mga sintomas na dapat bantayan ng ating mga tagapakinig para malaman na, naku, ito na ang senyales na meron akong cataract? So, ang unang-una, no, unfortunately, ito yung parang medyo mahirap siyang hanapin talaga. Kasi, di ba, dahan-dahan siyang dadating sa'yo. So, dahan-dahan ang paglabo ng mata. Kadalasan kasi, when we age, we feel that yung panghihina ng katawan kasama ang panghihina ng paningin. So, normally, ma-accept natin yun. Tumatanda na ako, mahina na yung tuhod ko, mahina na yung katawan ko. So, then you accept also, mahina na rin ang paningin ko. So, dahan-dahan, kapag pumunta po kayo sa mga optical at napapansin ho na hindi na gaano lumilinaw ang mata nyo sa paggawa ng salamin, at may edad na po kayo, isang sinyalis na yon. So, ibig sabihin, yung salamin na gamit natin na may grado, hindi na masyadong nag-i-improve sa salamin ang paningin nyo. So, isang simptomas yun. Then, ang common na makikita ng isang pasyente kapag nagkakaroon sila ng katarata, yung pag-uulap, yun ang pinaka-common. Parang mausok daw or cloudy or maulap. Yun ang pinaka-common. So, sumasabog yung ilaw, ganon, at saka medyo dumidilim. Okay. Yung iba naman, like my mom that time, yung colors ang nasisira sa kanya. Nag-iiba yung Nag-iiba yung kulay. Everything becomes dull. Example, ang red mo, magiging para siyang old rose. Di ba? Ang old rose, maputlang red. Yes, correct. Right? So, you know old rose. Hindi siya fuchsia na brighter. Red, magiging old rose. Okay. Parang ganon. Namamatay ang colors. Okay. So, lahat ng kulay, dahan-dahan, parang nagiging malungkot. Kaya, sometimes, when I talk to my patient, how do you describe yung colors nung before and after cataract? So, sabi nila, Doc, naalala mo yung TV nung 1970s, sabi niya, o kaya early 80s, sabi niya, yung TV na
black and white or sepia. Alam niyo Yes, yung sepia? Yes, Sepia is correct. not black and white. It's like brownish. Yes. Ewan ko, inabutan mo Yes. yan. Parang yellowish. Yellowish something brown Ah, siya. So that's how they see pag may cataract. Yellowish. Okay. Tapos, sabi niya, example, inoperan mo pa lang isa. Dok, yung isa kong mata, parang 1980s na TV o 1970s na TV na sepia. Tapos yung naoperahan mo, yung bagong TV ngayon, yung HD. Okay. So that's a big difference Big in terms of difference. brightness, Alright. clarity, and color. So yun yung very important. Mas mai enjoy nyo kapag pinatanggal nyo po ang katarata nyo. Colors, brightness. Talaga, very, very vivid. Ibig sabihin ng vivid, mas matingkad yung kulay. Kaya yung red, magiging super red. Yung blue, magiging very bright blue. Ay. Hindi na sila dumidilim. Parang Hindi na- HD, no? Yes. Kaya yun talagang, High ano nila, definition. dinidescribe ng pasyente. Okay. HD talaga. Kaya kung minsan binubuisit ko yung, inaasar ko yung pasyente, pag uwi nyo po mamaya after nyo na-opera ng cataract at napahinga nyo yan, may bago po kayong TV sa bahay. May nabibigla. Sino ang bibili ng bago? Basta, tingnan nyo po TV nyo mamayang gabi. May bago po kayong TV. Oo nga naman. And from old TV to a new TV, with the same Yes. TV, yun ang makikita nila. Correct. Oo. Yun ang minsan, nakapanood na po kayo. Oh yes, Dok, iba yung TV ngayon. Tingnan nyo, bago TV nyo. May libre pa kayong bagong TV. Pwede. Parang ganun, di ba? Galing. Yes, Oo nga naman. That's how they really describe it. Pero Oo. very important yung paglalabo, pag-uulap, yun, hindi nag-improve ng salamin. Yun ang mga common na simptomas ng katarata. Oo, masarap sa pakiramdam nun, Gio, di ba? Siyempre naman. At sa paanong paraan pa po ba nakakaapekto yung katarata sa pang-araw-araw na buhay? Yun nga, di ba? So, pag hindi na nag-improve, di ba, yung common task natin, gumalaw-galaw ka lang sa bahay, yung movement, lalo na sa pagbabasa. Yun ang very important. No? So, yung lalo ngayon, nasa cellphone tayo lagi. Mas maraming yun, hirap tayo sa pagbabasa. Kasi nga, even pagsuot mo ng salamin, bitin pa rin. Lalo na yung maliliit na mga printed na objects natin, mga printed na text. Pag mas maliliit, tapos hindi mo na makita. Then at distance, of course, colors and yung pagkilala. Kaya yung iba sabi nila, nabera na daw ako, sabi nung mga kaibigan ko. Hindi lang pala yung nakikita because of the cataract. So yun ang common. No? So yung daily activities natin. Then for males who drive, yung mga nagmamaneho, lalo na sa gabi. My dad, ang isang reason ko kaya inoperang ko, ang isang complaint niya. Kasi we try to delay ko minsan Pero sabi niya, di na ako makadrive ng gabi. Sabi niya, sumasabog yung ilaw, glary, sabog. So yung mga kasalubong na kotse, parang nawawala yung tingin niya sa daan. Okay. So yun ang isang reason. Kaya, yung cataract mo na, it's about time. Sabi ko, tanggalin na natin. Ngayon. Then na-realize niya, after removal ng cataract, nag-drive siya ulit Wow. ng gabi. Napaka-liberating nung ganung Yes, pakiramdam, totoo di yun. po ba? Oo. Na after a while, nagiging atin yung sumbagal, yung kaya kang panglalawi, pero po tang may solusyonan niya. Ay, Diyos ko, Yes. Lord. Thank you. Nakikinawa. Thank you, Doc. Nakikinawa. Mga tane po. Yes. So, kung may mga sintomas po na ganyan, ano po ba yung mga dapat gawin ng isang pasyente? So may mga simptomas. So most of the time ang routine natin, we go to optical shop, no. So I would suggest, wala pong mali doon. So ang optical shop po namin, kaagapay po namin sa pag-check up po ng mata nyo. Pero kung minsan, you also need to go directly na po sa mga doktor po, sa espesyalista sa mata. Kasi po kami, hindi lang po salamin or grado ang hinahanap or cataract. Kasi hahanapin din natin yung common din na nakikita namin sa pag-iedad, like glaucoma, yung mga may diabetes dyan, so tinitignan din yan. So para makumpleto. So make sure, ang recommended na po ngayon is around 35. As early as 35, get your first eye exam na from the ophthalmologist. Okay. Kasi we want to see or get or catch, makuha na natin, makita na natin yung mga early signs ng glaucoma, yung mga ganon. O kaya, common na ngayon, at a young age, marami na nagkaka-diabetes. Then we help them prevent yung mga complications ng diabetes. Okay. Yung kaya nga, the earlier you go, see an eye doctor, that would be better. Yun yung ano. Okay. Ano po yung proseso ng pagsusuri sa katarata? Yeah. Paano po ba ninyo na-check? Oo, siyempre. We have a special instrument, ang tawag namin doon, slit lamp microscope. So, naka-upright na microscope. Yun yung machine namin. Kumbaga, yung mga medical doctors may stethoscope. Yun po ang gamit namin.
pangsilip ng mata. Microscope po yun para makita namin yung itsura ng lens or yung cataract mo sa loob ng mata. So yun ang pinaka-basic, no? Hindi basta-basta makikita dun sa maliit na pansilip lang na ophthalmoscope, yung handheld. So usually yung gamit namin, kaya maganda clinic-based po talaga. So makita po yung looban ng mata nyo kung may cataract kayo o wala. And you are spending much with these equipment, ano po, itong mga microscopes at iba pang mga ginagamit po ninyo sa inyong clinic. Yes And po. it's really a big investment. Opo, yun lang ho ang disadvantage ng pagdodoktor sa mata. Madami po kami equipment sa kailangan i-ready sa bawat clinic po namin para masilip lang mabuti yung mata nyo. Kasi ho, with ordinary tingin, kasi kung minsan may pasyente, may kaibigan ka, tignan mo nga ako may cataract ako. Gagano lang directly. Parang usap lang, kita tayo na Casual. social gardening. Ay, Doc, ako nga, kung may cataract. Sabi ko, maybe I can be able to see it, but most of the time, hindi namin makikita. Mahirap. Unless yung common na nakikita namin, yung very obvious, yung namumuting katarata. Okay. Kasi dark ang mata natin, then bigla-bigla may puti yung gitna. Ayun, mapapansin mo yun. Obvious yun. Pero what if yung cataract mo brownish? Okay. Brown ng mata o black. Correct. So you don't see yung contrast. Alright. Unlike dark color and white, Okay. yung puting katarata, makikita mo yun. Okay. Kahit malayo, may puti siya sa gitna. Akala ko po puti lang yung katarata. Kadalasan, Iba't ibang yellowish to brown sila. Mas marami yun. Okay. Yung nag-yellow kaysa nagwa-white. So, yun ang big difference, no? Kasi ang pugita, agad mong makikita, di po ba? Kasi nasa labas lang. Nasa labas. Yes, Parang yun. papasok Pwedeng siyang ganunan ganyan, lang. di ba? Oh. Makikita mo siya agad. Silip-silip lang. Pero oh. yung katarata, kailangan talaga ng Mas slit lamp microscope. Oh. Okay, I see. Paano po ba ginagamot ang katarata? Sasagutin po ninyo ang aking katanungan sa ating pagbabalik. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon sapagkat kayo po ay nakikinig na, nanonood pa sa Facebook Live ng nag-iisang Best Provincial FM Station in the country po yan. Mula sa KBP Golden Dove Awards, RW 95.1 FM. Anya naman, nuka rin ka pa. Kenina ka. Ito po ang malinaw na paningin ng Usapang Eye Care. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenina ka. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Rachada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Nuka rin ka pa. Kenina ka. Nagbabalik ang malinaw na paningin Usapang Eye Care. Kayo po ay nakatutok dito sa ating palatuntunan. Ito po ang malinaw na paningin, Usapang Eye Care. Siyempre, kasama po inyong lingkod na si Tyra, ang aking partner na si Gio. At ang presidente po ng Chua Eye Center na
ang ating singerist na doctor din po, Dr. Michael Herbert Chua. O, diba? Pangalan pa lang, bigatin na. So, ito Magaling magpangalan, mami ko eh. ano po may pinagmulan ng pangalan po nila na Michael Herbert Chua? Hindi kasi mom ko, exposed siya sa Clark because taga Okay. Mabalacat sila. Alright. So she's working in Clark for a long time. So siguro exposed siya sa mga American names. Okay. Tapos mahilig siya yung mga habang name. So gano'n. Kami lahat, 6 of us, 6 siblings. Double names lahat. Okay. Pahabaan ng name. Gano'n. At least dalawa. May iba, mas marami pang pangalan. Eh, no? Okay. So, hanging question po natin is, paano po ginagamot ang katarata? Bago po ninyo sagutin yan, eto, may mga nag-comment na. Sherwin Levinas Reyes, Romeo Lingad Baluyot, tubig maigi panglinis ng mata. Sabing gano'n ni Sir Romeo. Tama po ba yan? Tubig maiging panlinis daw ng mata. Hindi po. Ano po ang dapat? Hindi po lininis ng tubig ang mata. Kung halimbawa nagkaroon ka ng Yeah, wing. Kung puwing, sige. Okay. You can wash it. Alright. But that's temporary. Okay. Pero kasi, sipin mo ang fluid ng mata, pag natikman nyo, ano lasa? Ang luha. Maalat. Ano lasa ng tubig? Hindi Wala maalat. siyang lasa. So the component are different. Oo nga no. Right? Simple. Kaya pag Okay. pinaintindi ko, Dok, ano Okay. bang meron sa luha? Mahaba po ang kwentuhan sa luha eh. Kasi Mm-mm. ang luha maraming component po yun. May sipon, may yung isa na i-discuss natin last time, di ba? May supon, may tubig, may oil. Yes. So 3 components ang luha. Oo. And tubig, it's plain tubig. Isa lang dun sa component ng luha yun. You need 3 plus the additional chemicals like sodium, di ba? So marami pa yon. So kaya nga, kung pang-wash lang because of trauma or accident, okay siya. Pero kung pang-araw-araw mo siyang pang-wash, pansinin niyo ho, mamumula lang ang mata niyo. So hindi po yon. So ang cataract, lalo na, hindi siya mawawash. Kasi ang cataract, it's inside the eye. Wala po siya sa labas. Okay. Yung nasabi mo kanina, DJ Tyra, yung pugita o pterygium, Yes. yun nasa labas. Yes. Despite nasa labas yun, hindi rin siya pwedeng i-wash. Kasi ang tubig at ang luha, ibang fluid yan. Okay. So, kung naliligo, hindi siya toxic. But hindi siya pwedeng, hugasan mo yung mata mo lagi walang tubig. Lalong magdadry ang mata mo. Kasi you're also removing some of the important components ng tears. Okay. So, kaya nga hindi siya parang hinuhugasan ng mata. Hindi talaga common. Kasi ang mata natin, it's like how do you say that? Parang linilinis siya ang sarili niya. May natitirang muta, ganun. But you don't have to really clean it. Okay. Okay? Kasi meron siyang antibacterial component pa. So marami yan to protect its own. Ang galing So ng kailangan, Diyos, no? yes. When you talk Grabe. about, ako mata lang pa lang to di ko pa alam Correct. ang puso na yung excessively na alam mo lang yung main component ng puso. Diba? So mata pa lang, naa-amaze ka. Paano naisip? Kasi inisip mo, gawin mo lang. Inisip mo even the prevention for future use and for ganun. So parang from the start to finish, up to the beyond, kuminsan beyond nung katapusan mo pa, alam nang mangyayari ng Diyos. Totoo. Yun Totoo. ang amazing talaga. I That's agree. why pag naging doktor ka, mas maniniwala ka sa Diyos. For me, ganun eh. Kasi, paano nagawa ang isang component ako, mata lang alam ko talaga, mas kabisado ko. Paano niya ginawa yun? Simula yung layers ng retina, 12. Complicated. Grabe. Retina pa lang. Di ba? As in 12, daig pa niya yung skin layers. Ang Ganun akala ko, ka-technical ang retina. oh my God, akala ko Sa yung skin ng diabetes. may maraming layers. ayun. So, 12 pala ang layers ng retina. Retina pa lang. Retina pa lang yun. Okay. This is Anyway, interesting. So going back to cataract, paano ba talaga tinatanggal? Surgery pa rin po. Although, nagkakaroon tayo ng misconception na linilaser ang cataract. So, maraming na laser po ang cataract ko. Kasi kung minsan, it's a way to market yourself na hindi na operahan ng pasyente or hindi kita ooperahan. So, i-laser ko yung cataract mo. It's easier for patient na parang, katanggap-tanggap kaysa operahan ko ang mata mo. Ganun? Hindi, example, pagbigyan kita 2 choices, 2 options, laser o opera. Ang una mo sa opera, madugo, masakit, may injection, may tahi, may malaking sugat. Then you think about laser, laser lang yun, ilaw lang yun. Unfortunately, hindi po laser. Okay. Surgery pa rin because
may gagawin pa rin ho kaming maliit na sugat na Okay. kailangan namin pumasok sa loob ng mata. Pag may sugat, laser o opera? Opera. Okay. So it's a advanced surgical procedure. Very advanced na po. Kasi Alright. ang pag-way ng modern surgery now, number one, wala nang anesthesiang ini-inject. Mm-mm. Ay, drop lang ang anesthesia. Yeah, In a few correct. seconds, under na yun. Seconds lang. G. Ah, ah. Patakan mo ngayon, Ah, ah. 10-15 seconds, umpisa ka na. Galing, no? Oo, Galing tutusok ka na sa technology. mata para pumasok na. Ganong kabilis ang effect ng anesthesia. So, then we have a machine that we insert, yung may probe kaming pang-sip-sip. Yun ang mas magandang, I think, best description nung technology nung pagtanggal ng cataract. Sinisip-sip po ang cataract. Kasi may papasok po kami na probe or pansip-sip sa loob, dinudurog sa loob ng mata, at sinisip-sip yun. With that very small incision. Kaya yung maliit na incision ngayon, it's ranging from 1.8 to 2.8 millimeters. Ha? Ang liliit lang, Millimeters. O gawin mong relo ang mata. Gawin mong relo yung bilog ng mata. Gawa ka ng clock hours. 1 clock hour lang yung sugat. Ay. Ang liit ng mata, di ba? Oo. O gawin mo siyang relo. Para yung watch mo yung na pinakamaliit. Gawin mo siyang relo. Kukuha ka ng isang oras doon. For example, 2 to 3 o'clock. Yun lang ang sugat mo. Ay, ganun na kaliit. Ganun lang kaliit. Imagine That's- mo kung gaano katindi ang mga equipment na gamit That's po why we ninyo, have no? a microscope to do that. Correct. A very Okay. bright light. Tapos, yung machine, yung pang-sip-sip. So, tapos, usual procedure, 15, some up to 30 minutes. So, that's an average, around 15 minutes per eye. So, once you remove the cataract, mag-i-implant po tayo ng lente sa loob. Tapos, ano mangyayari sa sugat? Common kasi kinakatakot pag sinabi surgery, may tahi. Yeah. Wala na, hindi Matagal. na tinatahi. Ah, okay. Galing. So we can seal the eye, yung sugat, with some pamamaga lang ng sugat mo. Pamamagain lang namin ng konti Oo. with water. Okay. Then magsiseal siya. It's self-sealing. Ay, galing. So that's why ang pag-opera ng mata, it is somehow may misconception tayo na laser. Hindi po laser yung ginagamit namin. May laser po, meron din kami isang tinatawag na laser cataract. Hindi lang common masyado sa buong Philippines. Kasi you need a special laser to do the first few steps Okay. Alright. of the whole surgery. Okay. So kaya nga laser cataract surgery pa rin siya. Hindi siya Okay. laser cataract lang. Okay. So meron talagang okay. you use a femtolaser to do the initial steps. So a couple of steps yun, siya ang gagawa. So tapos gagamitin mo pa rin yung pangsipsip. So sisipsipin mo pa rin yung cataract. So may sugat pa rin kasi papasok ka pa rin sa loob ng mata. At saka tandaan nyo, ang cataract once you remove, di ba lente yun? Ang na lumabong lente, yun yung dinidescribe natin kanina. Yung lente natin sa loob ng mata, may grado yan. So pag tinanggal ko, di lalabo mata mo. I have to replace it. So once you remove the cataract, yun yung lens ng mata na may grado, kailangan meron din ako ipapalit na lente na malinaw. Kasi lumabong lente siya, di ba? Parang kumbaga yung salamin mo, Yes, nag-crack, yes. nagkagasgas. Di naman pupunta ka optical at wala siyang ilalagay doon sa Correct. frame mo. Correct. Papalitan niya yung lente na may Oo. gasgas. Papalitan niya ng bagong malinaw na lens. So ganun din ang cataract surgery. You remove yung malabong lens na cataract, then you implant a new lens para bumalik yung linaw ulit ng mata. Saan niyo po nakukuha yung lente, Doc? Artificially made Yeah, yung they're lente? artificially made. So maraming implants. They call it implants. And they're made of acrylic plastic. Okay. So yon. Tapos, paano mo ipapasok yung wala sugat? Kaya kuminsan, a simple, okay. Doc, laser, di wala po sugat ang mata nyo, sabi ko sa pasyente. Kuminsan may makikipagtalo sa yung pasyente. Tapos sabi niya, Doc, wala, laser lang yung cataract ko. May lente po yung mata nyo. Yes, Doc, paano niya pinasok? Kulang sugat. Oo nga. Minagic niya. Di naman po kami magicero, sabi ko. So, para ipasok mo, may butas. Papasok. Mapapaisip. Nga, no, Doc? Parang pa siyang parachute nun na kapag pinasok mo, tapos biglang bubukasan na ganun. Yes. Magsispread. So, we call them foldable lens. So, that's why, naalala mo yung size na binigay ko sa'yo, less than 3 millimeters. Yun yung pinakamalaking sugat na gagawin namin, ha? Ang size ng implant, 6 by 12 millimeters. Paano papasok ang 6 by 12 sa less than 3 millimeters? Oo nga, Fold no? mo. Okay. I-roll mo.
Alright. Fold mo, then if fold yon, then ini-inject ko namin pagpasok sa loob. Bubuka siya. Ang galing. Diba? Sa napakaliit na butas, ha? Mm. Grabe, napakatalino at napakagaling talaga ng Diyos. So, tapos yon, after the surgery, most of the time, di na tinatakpan. Kasi nga, hindi naman injection, medyo mamamaga lang ng konti. Some patient can really use it already. Okay. So, pahinga lang ng konti, uwi sa bahay, puro eye drops lang naman ang gamot. So, ganun ang pagtanggal po ng cataract. So, it's parang misleading kung laser ang sasabihin nila. Pero ang katotohanan po pa rin nun, surgical procedure siya. But, hindi yung surgery na parang ino-open, malaki sugat, madugo. Wala pong dugo to, wala pong injection na anesthesia kadalasan. Patak lang yung anesthesia. Tapos, around 15 minutes on average, ang procedure. After that, walang takip. Gamitin mo mata mo. Pahinga mo lang pa uwi. Galing. Ang laser eye correction po, pagdating sa paglabo ng mata, yun po, right after ng LASIK, makikita mo agad ang difference, ano? Yes. Pag pinabuka ang mata mo, ay, grabe, ang linaw na. Ganon din ba ang magiging Yes epekto po. doon Yes. sa cataract surgery? Yes, most of the time, yes. Oh, wow. Napaka-liberating. Napaka-exciting pati. Oo. Tapos, di ba, LASIK? Ang LASIK po, yun yung totoong laser lang. Yes. Pero sa cornea yun, di ba? Para hindi ka na magsalamin. Pero yun, after the procedure, foggy lang ng konti. Pero, malayo na. Dati, example, Gio, hindi kita nakita. Tapos bigla-bigla, after LASIK, kita na kita. Kita na kita sa smile, napakakabasa na ako. Ganun siya kabilis. A little Instant fog. talaga. Same thing with cataract surgery. Oh, wow. Kadalasan yan. Galing. Paano po ba natin maiiwasan yung cataract, Doc? Well, hindi natin maiiwasan ang pag-age, pero is there a possibility on the early stages na pwedeng maiwasan to? Okay. Ang totoo po niyan, talagang mahirap siyang iwasan. Okay. Kasi even my parents, kaya lagi favorite ko kuminsan sa clinic, parents ko eh. Kung nga parents ko, hindi ko maiwasan. Kayo pa kaya. Parang ganun. Kuminsan pangit pakinggan, parang wala akong magawa. Pero, most important kasi is, ang isang common na nakikita natin, na maaga nagkakatarak, mga farmers. Ano bang trabaho ng farmers? Outdoor. Nasa Excessive ilalim ng sunlight. araw. Okay. So, nowadays, very important to wear sunglasses. Hindi na po porma ang sunglasses lang. Totoo yan. Talaga po protection kailangan. talaga It's a yan. protection. Yes. So, we go out, we protect our eyes. So, very important po yon. So, yun ang pinaka-common na way to somehow prevent early. Then, there are drops available now in the market para lang lalong bumagal ang pagtubo lang ng cataract. Pero wala pa rin pong drops na pangtanggal ng katarata. Yung nakikita po ninyo sa mga online, sa mga online stores or online social media. Kasi marami po dyan na minsan dadating sa clinic, Doc, may gamot ako, pantanggal daw ng cataract. Sabi ko, saan nyo ho nakita or nabili? Sa ganitong website TikTok. or TikTok or Facebook, whatever. Sabi ko po, kadalasan po niyan, wala po kasi talagang eye drop na pantanggal ng katarata. Minsan makikipag-away pa, sabi ko nga, nanay ko nga ho, inoperang ko eh. Correct. Hindi ko nga ho nabigyan niya kasi wala naman yan eh. Hindi naman effective yan eh. Exactly. Yun. Pero kung minsan ayaw pa maniwala, ba't ko operan nanay ko? Di ko masingil, sabi ko. Okay, shout out to Miss Mel Muldog, Bernadette Quito Malquisa na nakatunin sa Facebook Live. Ito ang question ni Zane Lucially. Doc, paano naman kung nag-welding, kung walang face shield or salamin, tapos biglang namutla ng mata? 2 days. Oh, red yung mata, most likely. Ay, Hindi baka namula. Namula yan. Oh, sige, Oo. okay. So, ang welding, it's just like, when I compare welding, parang araw. Pero linapit mo sa harap mo. Yung init ng sun, yung brightness ng sun, it's almost the same as the welding itself. Ay, grabe. See? Gaano kainit ang araw. Diba? Pero yun, malaki yun. Diba? Yes, Kaya yes. sobrang malakas ang init ng araw. Pero yung maliit na welding, isang pinpoint doon, kukunin mo, lalagay mo sa harap mo. That's almost the same amount of heat and brightness. Kaya nakakasunog. Diba, welding, ay, ang araw, lumabas ka lang, sunog ka. Lagay mo pa sa harap mo. Tapos hindi ka nag-welding glasses. Kaya there's a special lens for welding. Kasi inano nila yun, mineasure na nila yung lighting condition nun, yung wavelength nun, at saka yung, para i-match to protect the eye. Okay. Pag yung iba kasi shortcut, sunglasses. Pinoy tayo. Ano mo, basta Pinoy. Basta maprotekta. Feeling nila. Ma-shield. Pamporma. Sunglasses lang. That's welding. Ayan, sunog pa rin yun. Kasi hindi nakamatch yung
protection ng sunglasses mo dun sa ilaw. Okay. Di ba may heat yon plus light. Yes. So nagkakaroon po ng sunog yung cornea. Kung yung ang araw, nasusunog ang balat, di masusunog ang mata kasi dinigay mo lang sa harap mo. Mm-mm. So pag nasusunog yung gitna, yung cornea, nagda-dry ho yan, super dry. Mhm. Kuminsan ho, grabe yan na ang pamumula niyan, weeks. Ang Mhm. pagda-dry niyan, weeks. Kaya kailangan talaga pagamot nyo po the earliest time. Mm-mm. Meron pang mas minalas pa Mm-mm. bukod dun sa yung external lang, meaning panlabasan lang na Mm-mm. pamumula. Kuminsan, Mm-mm. pat hanggang retina nasusunog. Oh my God. Tagus-tagusan na, ganun? Yes. Let me explain further. Aha. Naalala nyo nung bata tayo, ang common natin linalaro outside pag maaraw is magnifying lens. Yes. Ano pong ginagawa natin sa magnifying lens? Pangsunog ng, Pangsunog ng ng Ng- dahon or papel, di ba? Yes. Tayong araw, may Correct. magnifying lens, takbo tayo sa labas. Correct. Tapos, focus mo yung magnifying lens. Pag nag-focus, Oo. maliliit na beam from the sun, Mm-mm. it goes directly to the surface ng dahon o yung papel Mm-mm. na susunog. Mm-mm. Mm-mm. Naalala nyo, kinuwento ka kanina, may lens ang mata. Mm-mm. Mm-mm. May lens sa mata, di ba? Yes. Yung magnifying lens, it is the same power or same shape ng lens natin sa loob. Okay. So it is the same concept. Ang araw nasa taas, linagay mo yung magnifying lens here, sunog dito sa baba. Aray. Binaliktad natin. Okay. Yung araw ngayon, which is the welding light, Mm-mm. nasa harap mo. Mm-mm. Nasa yung lens. Nasa mata mo. mata. Ano susunugin niya? Yung sa loob, Oh, shucks. which is the retina. Alright. I've seen very rare na butas yung retina. Naku, anong epekto kapag butas ang retina? Yung mismong sentro, wala na ho. Hindi na makakita. Hindi siya bulag. Okay. But example, pag tingin ko sa'yo, wala kang mukha. I can see you, but I okay. cannot recognize you. Ah. Kasi ang nasira yung ginagamit nating pinakasentro, recognizing faces, reading text, mawawala ang Okay. pagbasa mo. Naku. I've seen that. Talagang, sabi ko, ikaw ang pinaka-rare kong case na nakita sa welding. Most of the time, nakikita ko sunog lang yung external. Mm-mm-mm. Eto, pati yung loob. Irreversible na po ba yan? Irreversible po Oh, yun. shucks. Yung di ba? Kung Nay, kaya naku. nung araw butasin, yung light lang yan ha, Mm-mm-mm. kaya niyang sunugin ang papel or Mm-mm. dahon, Mm-mm. hindi ganun din. Binaliktad mo lang yung araw, di ba? Sabi ko sa kanina, Mm-mm. ang welding is same light intensity ng sun. Mm-mm. Kaya dinagay mo sa harap mo. Naku. May lens sa loob ng mata. Okay. Pareho ng magnifying. Binaliktad mo lang. Ay, naku. From light, may lens, ano yung susunugin Tagus sa siya. loob? Nay, na-imagine ko lang. Kaya sa lahat po naman ng welding, wag nang matigas ang ulo. Yes. Gawin po natin, protektahan na natin ang ating mga bata before it's too late. Tandaan po ninyo, nasa huli yung pagsisisi. Tsaka mura na ang welding mga Okay. helmets ngayon. Alright. Ang dami ngayon. You go online sa mga online shopping, Lazada and Shopee. Ang dami. Mura na. And they're good enough to protect. Meron pa nga maganda ngayon yung mga nakikita ko yung automatic nagda-dark. Oh, ayan, yes, Pag on mo yes, ng yes. ilaw, the dark siya. Correct. Protected ka. Nag-a-adjust Pag na siya pinatay agad. mo yung ilaw. Kasi madilim ang welding lens eh. So, kaya tinataas nila para makita nila. Di ba? So, may mga welding lenses na ngayon na nag-automatic nagki-clear pag walang ilaw, yung hindi ka nag-welding. Then Okay. nagda-dark pag nag-on yung welding. Okay. Galing naman, O, no? diba? Shoutout muna tayo sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Good morning po. Pagawa pong salamin sa mata, Pumala ng Benji Dongkakunanan. Gertrudes Gaudiel Cadiz, good morning din po. Mahal Mali daw naman po. po. So, Okay. depende po kita lenses. Okay. So, dakal po kasing klaseng lens eh. Tsaka, siyempre, grado also. Yes. Niya ka makapamye fixed price. Okay. Kasi, depende kita pong lens na ano yung grado. At saka, dakal po kasing klaseng lente ngayon. Okay. So, yun. So, usually starts 1,000 and up. Alright. So, for lenses. Okay. So, depende po kitang, kasi Aloya Pressure yung Double Vista or Progressive, Yeah. then High Astigmatism. Anong It mas adds more. advisable po ba, Doc? Progressive lens na po ba para nandun na yung pagdating sa malayo at saka sa Yes, reading? when we age, kasi di ba ang common natin narinig Double Vista, mas high-tech na yung lens ng Progressive. Okay. And almost the same price na. Alright. So, syempre, parang iPhone lang yan versus other phones. Anong bibilin mo kung pareho presyo? You Okay. get the most high-tech. So, improvement ng quality ng vision natin is way better sa Progressive than sa bifocal. So, kung may option din po kayo, dagdag lang ng konti, mag-Progressive na po kayo. Okay. So mabilisan lang tayo, Doc. Tatanong ko lang po sana kung may RD ka at di mo pa
at di mo pa na operahan, may pag-asa pa po ba na nalilinaw ang paningin mo kung ipapa-opera mo someday? Okay, ano po ba yung RD, yung sabi niya? Retinal detachment po, ang tawag namin doon. So retina, parang yung sinasabi ko, yung sa loob ng mata na very important part na tumatanggap ng ilaw. So pag nag-detach yun, sino tatanggap ng ilaw? Di ba tagatanggap nga ng ilaw yun? So yun yung RD. So ang biggest question is, lagi kong recommend, pag retinal detachment, do it as early as possible. Kasi nga, naalala mo yung sinabi ko, multi-layer siya. Yes. Nagdi-detach siya within those layer. Okay. Okay? So parang tinanggal mo yung connection ng iba-ibang layers. So you have to reconnect it pag binalik siya. But the longer na siyang nakahiwalay, mas mahirap siyang ibalik in terms of healing. So kaya nga, lagi po, ang success ng surgery depende po sa severity ng retinal detachment, no? Yung pagka-opera at yung time frame. So the earliest you do it, better yung chance yung magi-improve. The later you do it, mas lumalaki yung nakatanggal, mas mahirap po siyang ibalik. So anything naman, kahit anong sakit, basta mas grabe, mas mahirap siyang ibalik or ayusin. Okay. Shout out kay Yel Bondok Tiki, siya po nagtanong na yun. At si Abby de Guzman, hello po, Doc. Good morning po kaya kayungan po. Okay. So, Ito, Doc, ano po yung advice na mabibigay yung advice sa mga listeners natin tungkol sa pangangalaga ng kanilang paningin? So, siyempre, number one really is protection. Protection is always the best way to prevent yung mga dadating na sakit at gastos. Lagi kong panakot kumisan sa pasyente ko, gastos Kaya the best talaga is prevention. So, we also have to check yung medical health issue natin because ang pinaka-common naman dyan na nagkakaroon tayo ng problema sa mata as we age is diabetes. Now, we're seeing more patient early 40s, late 30s, early 40s na nabubulag because of diabetes. Ay, naku. Yes. So, we're seeing more. You go back like probably 10 years ago, 10, 15 years ago, hindi mo masyado nakikita yan. Usually, nakikita mo yan sa mga 60s. Okay. Ngayon, or late 50s to 60s. Tapos ngayon, we're seeing more because of more people now having diabetes. Tapos uncontrolled. So, check your medical problem. Kung meron po yan, even hypertension, pa-check nyo po yan. No? So, very important po yan. Kasi, sa dalawa, mas common ang diabetes na nakaka-cause ng panlalabo ng mata. At early cataract also. Okay. So, yun. Kaya yung early cataract ng mga pasyente namin, kaya 40s, 50s, may cataract. Ang unang tanong, may diabetes po ba kayo? I would say 7 out of 10 ang sagot, yes. Ay, naku. Uncontrolled percentage diabetes. nun. Yes. So, mataas yun. Okay. Yun. Tapos, sunglasses, tsaka vitamins also. Yung vitamins like lutein. Very important yan. Okay, para po sa mga ating tagapakinig, ano pong gustong, sa mga gustong magpa-check up, paano po nila makokontak ang Chua Eye Center, Doc? So, our Eye Center is very active po kami sa social media, especially on Facebook po. So, message po kayo sa Facebook kasi ang Facebook, madali po kami makasagot doon. So, hanapin lang po Chua Eye Center, may Facebook page po kami doon. No? Then also, you can also text us or call us sa 0928 554-0932. Okay? So, that's 0928-554-0932. So, ang location po namin, dito lang po kami sa may Balibago along MacArthur Highway. Katabing-katabi lang po namin ang Robinsons Mall Angeles. No? So, shout out po sa mga employees ng Robinsons Angeles. So, katabing-katabi lang po namin. So, we're along MacArthur Highway. So, we're open Monday to Saturday. So, yun po. Punta lang po kayo doon. Then, we have a satellite clinic in front lang po harap lang po ng JBL Hospital, no? So, pasyal po kayo doon. Then, we're open sa harap ng JBL Hospital pag Tuesday and Thursday naman. Okay, so batiin muna natin, Gio, yung mga kasamahan po ni na Doc sa kanilang clinic sa may Chua Eye Center. Okay, hello po kina Dr. Joselle Chua, Dr. Jeanette, Joselle. Shaira, Jomar, Eileen, Arnie, Joanna, Chris, January, Mark, Eloisa K, Raquel, Tina, Chona, Lizelle, Julia, Rain, Evelyn, June, at kay Mer. Yan. Thank you so much for tuning in. Syempre kay Ma'am Sol, thank you so much for joining us here as well. Nasa na siya, behind the camera po siya. At ito na pong pagkakataon para batiin po ninyong nice niyong batiin. Of course, babatiin ko. Kailangan daw, hindi ako makakapunta.
to my lovely wife. Yes. Hi, love. Ayun. Ayun. Then also my mom's always listening. Then among my friends, I guess si Angel. So nakikinig siguro. Sabi niya, aabangan kita. Sabi niya. And Abangan whoever yung susunod na song. Ayun nga, sabi niya, every Thursday. Hindi. Every other Thursday tayo. Sa kanya. Yun. So anyway, also to my staff in Chuay Center. Yun. And to my 3 kids, Chloe, Mika, and Hero. Hello. Ayan. Tatambilis ng oras, maraming salamat po sa inyong mga tumutok. Thank you as well sa ating mga broadcast technicians na nag-assist po sa atin. Si CJ Bondok na aking kahugis. So, diba? Tsaka si Engineer Aldrian Pamintuan. Maraming salamat sa inyo pong lahat na tumutok. Maraming salamat. At suportahan po ninyo ang ating palatuntunan. Every other Thursday po ang ating episode po para po sa ating programang Malinaw na Paningin, Usapang I Care. Takal pong salamat. Until next episode. Bye! Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.